Magnanakaw. Lumayas ka sa pamamahay ko. Ang mga salitang yon ay parang mga punyal na sumaksak sa puso ni Liway. Kasabay ng sigaw ni Aling Martha ang paghagis nito sa huling gamit niya palabas ng gate. Isang maliit at luma, ng bag na naglalaman ng lahat, ng ari-arian niya sa mundo. Napayuko si Liway hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa bigat ng sakit at kawalan ng katarungan. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay na nanginginig. Pero Ma Martha, wala po akong ninanakaw. Halos pabulong niyang sabi. Ang boses ay basag at puno ng pagmamakaawa. Hindi ko po magagawa yon. Huwag ka nang magsinungaling. Nakikita sa ilalim ng unan mo ang kwintas ko. Sigaw muli ng matanda. Salamat na lang at hindi na kita ipinakulong. Umalis ka na bago pa magbago ang isip ko. Hindi na siya lumingon pa. Alam niyang walang maniniwala sa kanya. Alam niyang ang lahat ng ito ay gawa-gawa lamang ni Marco, ang anak ni Aling Martha, bilang ganti sa pagtanggi niya sa mga pagnanasa nito habang naglalakad palayo, dala ang mabigat na bag at mas mabigat na puso. Ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang pamilya sa probinsya. Ang kanyang inang si Gloria na napilayan dahil sa isang aksidente. Ang kanyang kapatid na babae na nangangarap makapagtapos ng pag-aaral. Paano na sila? Ang sahod niya bilang kasambahay ang bumubuhay sa kanila. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Hindi ito ang oras para sumuko. Kailangan niyang maging matatag para sa kanila. Makalipas ang 1 linggo ng paghahanap at halos maubos na ang natitira niyang pera, isang pinto ng pag-asa ang nagbukas. Isang ahensya ang nakahanap sa kanya ng bagong trabaho sa isang malaking bahay sa isang kilalang subdivision sa Manila. Ang pamilya, Natividad. Nang tumayo siya sa harap ng malaking gate na bakal, huminga siya ng malalim. Ito na ang bagong simula niya. Dito, gagawin niya ang lahat para patunayan ang kanyang sarili. Isang matangkad at maginoong lalaki ang nagbukas ng pinto. Ngumiti ito nang bahagya nang makita siya. Ikaw si Liway, hindi ba? Ako si Ronnie. Opo, sir. Ako nga po. Sagot niya. Bahagyang yumuko. Halika, pumasok ka. Ako na dyan. Sabi ni Ronnie at kinuha ang mabigat niyang bag. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, nakaramdam si Liway ng kaunting ginhawa. Ang kabaitan sa mga mata ni Sir Ronnie ay parang isang basong tubig sa isang taong nauuhaw. Pagsapit nila sa maluwag na sala, isang babae ang nakaupo sa sofa, nagbabasa ng isang magazine. Nang mapansin sila, ibinaba nito ang binabasa at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Ang mga mata nito ay matalim at malamig. Kuya, sino yan? Tanong ng babae. Ang boses ay walang anumang bahid ng init. Siya si Liway Riza, ang bago nating kasambahay. Sagot ni Ronnie. Liway, siya si Riza, ang kapatid ko. Ma'am Riza, magandang hapon po. Bati ni Liway. Hindi sumagot si Riza. Tiningnan lang siya nito na para bang isa siyang dumi na nakadikit sa mamahaling carpet. Dalhin mo na siya sa kusina, kuya. Ipakita mo kung ano ang mga dapat niyang gawin. Ganoon na nga ang ginawa ni Ronnie. Habang ipinapaliwanag nito ang mga gawain, biglang pumasok si Reza sa kusina. May dalang isang tasa ng kape. Habang dumadaan ito sa tabi ni Liway, bigla itong natapilok. Ang mainit na kape ay tumapon sa kamay ni Liway. Aray! Mahinang daing ni Liway na papikit sa hapdi. Ay sorry, sabi ni Riza. Ang tono ay halatang hindi nagsisisi. Hindi kita napansin. Mag-ingat ka kasi sa susunod. Mabilis na kumuha ng basang tela si Ronnie at ipinahid sa kamay ni Liway. Okay ka lang ba? Mainit to. Tumangulang si Liway. Okay lang po, sir. Aksidente lang po. Ngunit sa sulok ng kanyang mga mata, nakita niya ang isang munting nanggisi sa mga labi ni Riza bago ito umalis. Kinagabihan,
Pagkatapos ng mahabang araw ng paglilinis, pinupunasan ni Liway ang mga muebles sa sala. Tahimik ang buong kabahayan. Si Sir Ronnie ay nasa kanyang silid trabaho, habang si Ma'am Reza naman ay kanina pa umakyat sa kwarto nito. Habang abala siya sa pagpupunas, narinig niya ang boses ni Riza mula sa itaas. Tila may kausap ito sa cellphone. Hindi naman sa gusto niyang makinig, ngunit sapat ang lakas ng boses nito para marinig niya ang bawat salita. Oo, sigurado ako dito. Ayokong makita ang pagmumukha niya dito sa bahay, sabi ni Riza. Ang boses ay puno ng galit. Huminto si Liway sa kanyang ginagawa. Ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Gawin mo ang lahat. Pagpapatuloy ni Riza. Siguraduhin mong hindi na siya magpapakita pa kahit kailan. Naiintindihan mo? Napahawak si Liway sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung sino ang tinutukoy ni Riza. Pero isang malamig na takot ang biglang gumapang sa kanyang buong katawan. Para kanino ang mga salitang iyon? At bakit pakiramdam niya? Ang bagong pag-asang inaakala niya ay unti-unti nang nagiging isang bagong bangungot mula sa kanyang silid trabaho kung saan nakabukas ng bahagya ang pinto. Tanaw ni Ronnie si Liway na abala sa paglilinis ng sala. Hindi niya maiwasang mapansin ang bawat kilos nito. Tahimik, maingat, at masinsinan. Walang anumang reklamo. Kahit na alam niyang halos doble ang ipinapagawa ni Riza dito kumpara sa mga dati nilang kasambahay. May kakaibang dignidad sa paraan ng pagtatrabaho ni Liway. Kahit na ang suot nitong uniforme ay halatang luma na at medyo kupas, dala niya ang sarili ng may respeto. Napabuntong hininga si Ronnie at napasandal sa kanyang upuan. Ang pagdating ni Liway ay nagdulot ng isang damdamin sa bahay na hindi niya inaasahan. Isang uri ng kapayapaan para sa kanya, ngunit tila isang bagyo para kay Riza. Ang tingin niya ay napadpad sa isang litrato sa ibabaw ng kanyang mesa. Isang masayang pamilya, ang kanyang ina, ang kanyang ama, isang batang Riza na nakangiti ng malapad at siya, isang binatang payat na nakaakbay sa kanilang lahat. Biglang bumalik ang alaala. Ang amoy ng ospital, ang mahinang tunog ng mga makina, ang huling habilin ng kanilang mga magulang bago sila pumanaw. Ronnie, anak, ang kapatid mo, sabi ng kanyang ama. Ang boses ay halos hangin na lang. Alagaan mo siya. Huwag mo siyang pababayaan. Pangako, Itay, sabi niya noon. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Pangako. Ang pangakong yon ang naging sentro ng kanyang mundo. Ginawa niya ang lahat para kay Riza. Ibinigay niya ang lahat. Ngunit habang tumatagal, nararamdaman niyang ang pag-aalaga niya ay nagiging isang hawla na pareho silang ikinukulong. Kinagabihan, nang palabas siya ng kanyang silid para kumuha ng tubig, naabutan niya si Liway sa may laundry area. Akala siguro nito ay tulog na ang lahat. Sa ilalim ng isang maliit na ilaw, nakita niya itong abala sa pagtatahi. Tinatahi nito ang punit sa laylayan ng kanyang uniforme. Isang uniforme. Iyon lang ang dala niya. Isang kurot ang naramdaman ni Ronnie sa kanyang puso. Kinabukasan, bago pumasok sa trabaho, dumaan siya sa isang department store. Bumili siya ng 3 set ng bagong uniforme. Hindi niya alam kung tama ba ang kanyang ginagawa, kung pag-iisipan ba ito ng masama ni Liway, o kung ano ang sasabihin ni Riza kapag nalaman nito. Pero hindi niya kayang baliwalain ang nakita niya. Pag-uwi niya ng hapon, dahan-dahan niyang inilagay ang paper bag sa harap ng pinto ng kwarto ni Liway. Kumatok siya ng 2 beses at mabilis na umalis. Ilang sandali pa, habang nagkakape siya sa kusina, narinig niya ang boses ni Riza. Bakit hindi mo pa nilalabhan yung mga kurtina? 1 linggo na yan dyan. Pasensya na po, Ma'am Riza. Uunahin ko na po ngayon, narinig niyang sagot ni Liway. Hindi niya napigilan ang sarili. Lumabas siya at hinarap ang kapatid. Riza, pagsisimula niya, maingat sa bawat salita.
Bakit parang ang init lagi ng ulo mo kay Liway? Tumaas ang kilay ni Riza. Anong ibig mong sabihin, kuya? Pinagsasabihan ko lang siya sa mga dapat niyang gawin. Trabaho niya yan. Alam ko, pero may paraan ng pagsasabi, Riza. Masyado kang mahigpit sa kanya. Isang sarkastikong tawa ang kumawala sa mga labi ni Riza. Wow, so ngayon, kinakampihan mo na siya? Ilang linggo pa lang siya dito, kuya. Baka nakakalimutan mong mas matagal mo akong kapatid kaysa kilala mo yung babaeng yan. Napailing na lang si Ronnie at bumalik sa kanyang silid. Walang patutunguhan ang usapang ito. Ilang oras ang lumipas. Narinig niya ang malalakas na yabag paakyat ng hagdan. Ang pinto ng kanyang silid trabaho ay bumukas ng malakas. Nakatayo doon si Riza. Ang muka ay namumula sa galit. Sa isang kamay, hawak niya ang paper bag na iniwan niya para kay Liway. Ibinato niya ito sa lamesa ni Ronnie. Ang laman ay tumambad, ang mga bagong uniforme. Ano to, kuya? Sigaw ni Riza. Ang boses ay nanginginig. Para sa kanya ba to? Bakit? Dahil lang ba maganda siya? Dahil naaawa ka sa kanya? Hindi nakasagot si Ronnie. Lumapit si Riza. Ang mga mata ay nagbabaga. Sino siya sa tingin mo, kuya? Bakit mas mahalaga pa siya kaysa sa akin? Narinig ni Liway ang sigawan mula sa silid trabaho ni Sir Ronnie. Narinig niya ang bawat salitang matalas na binitiwan ni Riza at narinig niya ang pangalan niya na paulit-ulit na binabanggit na parang isang sumpa. Nakatayo lang siya sa isang sulok ng kusina, hindi makagalaw. Siya ang dahilan. Dahil sa kanya, nag-aaway ang magkapatid. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila isang malaking bato na unti-unting dumudurog sa kanya. Kinabukasan, maaga siyang gumising para iwasang makasabay ang mga ito. Ngunit paglabas niya ng kanyang maliit na silid, may nakita siyang isang paper bag sa sahig, nakasandal sa pinto. Nagtataka, dinampot niya ito. Nang buksan niya, natigilan siya. 3 set ng bagong uniforme, malinis, plansado. Alam niya kung kanino galing. Isang mainit na likido ang namuo sa kanyang mga mata. Sa gitna ng lahat ng paninisi at pagmamaltrato, may isang taong nakakita sa kanya. Isang taong nagpakita ng kabutihan. Nais niyang magpasalamat kay Sir Ronnie. Ngunit paano? Ang simpleng pasasalamat niya ay baka maging mitya na naman ng panibagong gulo. Kaya itinago na lamang niya ang pasasalamat sa kanyang puso. Ang kabaitang yon mula kay Ronnie ay tila nagbigay ng panggatong sa galit ni Riza. Ang mga sumunod na araw ay naging impyerno para kay Liway. Nag-uutos si Riza ng mga gawaing halos imposible. Lilinisin ang buong bahay sa loob ng kalahating araw. Maglalaban ng mga kurtina gamit ang kamay. Magluluto ng mga putahing hindi niya kailanman narinig. Tinitiis niya ang lahat para sa kanyang ina, para sa kanyang kapatid. Isang hapon, habang nagpupunas siya ng mga bintana, tumunog ang kanyang luma ng cellphone. Ang kapatid niya. Ate, ate! Sigaw nito sa kabilang linya, umiiyak sa tuwa. May good news ako. Nakakuha ako ng scholarship. Makakapag-aral na ako sa college. Napahinto si Liway. Binitiwan niya ang basahan. Ano? Totoo ba yan, bunso? Oo, ate. Isang private company daw ang nag-sponsor. Hindi ko alam kung paano pero... Ate, salamat sa lahat ng sakripisyo mo. Napahagulgol si Liway. Hindi sa lungkot, kundi sa purong kaligayahan. Sa wakas, isang magandang balita. Ang lahat ng pagod niya ay nagbunga. Habang kausap ang kapatid, isang pangalan ang pumasok sa isip niya. Sir Ronnie. Maari kaya? Ang kabaitan nito ay walang kapantay. Ngunit hindi. Ayaw niyang umasa. Pagkatapos ng tawag, pakiramdam niya ay lumulutang siya. Ang pagod ay napalitan ng panibagong lakas. Ang kaligayahan niya ay abot langit. Ngunit ang langit ay madaling magdilim. Liway! Ang malamig na boses ni Riza mula sa sala ay nagpabagsak sa kanya pabalik sa lupa. Lumapit siya. Dala pa rin ang nangiti sa kanyang mga labi. Nakaupo si Riza sa sofa at sa di kalayuan, nakatayo si Sir Ronnie.
Tila kararating lang mula sa trabaho. Bakit po, Ma'am Riza? Tumayo si Riza. Ang mukha nito ay seryoso. Nawawala ang relo ko. Yung mamahaling relo na regalo pa sa akin ni Kuya. Nakita mo ba? Umiling si Liway. Hindi po, ma'am. Hindi ko po nakita. Tiningnan siya ni Riza mula ulo hanggang paa. Sigurado ka? Ikaw lang naman ang tao dito buong maghapon. Kinabahan si Liway. Pakiramdam niya ay may masamang mangyayari. Wala po talaga akong nakita, ma'am. Maniwala po kayo. Isang mapanuyang ti ang gumuhit sa labi ni Riza. Kung ganoon, wala naman sigurong masama kung titingnan ko ang mga gamit mo. Hindi ba? Para lang makasiguro. Nanlaki ang mga mata ni Liway. Ito na naman, ang parehong paratang, ang parehong bangungot. Tumingin siya kay Sir Ronnie, nagmamakaawa. Riza, tama na yan, mahinahong sabi ni Ronnie. Bakit kuya? May tinatago ba siya? Giit ni Riza. Kung wala, hindi siya matatakot. Lumakad ito patungo sa kwarto ni Liway. Sumunod si Liway, ang mga tuhod ay nanginginig. Sumunod din si Ronnie. Kinuha ni Riza ang maliit na bag ni Liway at walang awang ibinuhos ang laman nito sa kama. Ang ilang damit, isang suklay, at ang pitakan niya. Binuksan ni Riza ang pitaka at mula sa loob, dahan-dahan nitong inilabas ang isang kumikinang na relo. Ang mundo ni Liway ay huminto. Ano ito? Tanong ni Riza. Itinaas ang relo para makita ng lahat. Hindi po sa akin yan. Nauutal na sabi ni Liway. Ang boses ay halos hindi na marinig. Hindi ko po alam kung paano yan napunta dyan. Tumingin siya kay Sir Ronnie. Ang kanyang mga mata ay sumisigaw ng tulong. Sir Ronnie, maniwala po kayo sa akin. Please, sa mga mata ni Sir Ronnie, nakita niya hindi ang paghusga, kundi ang pagkalito, ang pagkabigla, ang sakit ng pagiging nasa gitna ng 2 taong mahalaga sa kanya. At sa sandaling iyon, alam ni Liway na natalo na siya. Ngumisi si Riza, isang nangisi ng tagumpay. Kinuha nito ang cellphone sa kanyang bulsa. Security! Sabi nito sa telepono. Ang boses ay malakas at puno ng pagkukunwari. May magnanakaw dito sa pamamahay ko. Security! May magnanakaw dito sa pamamahay ko. Ang mga salitang yon ay parang bombang sumabog sa pandinig ni Ronnie. Bago pa man niya maproseso ang lahat, ang katawan niya ay kusanang kumilos. Sa isang mabilis na hakbang, inagaw niya ang cellphone mula sa kamay ni Riza. Riza, ibaba mo yan. Utos niya. Ang boses ay mariin at puno ng awtoridad na bihirang-bihira niyang gamitin. Bakit kuya? Ibibigay mo sa akin yan. Hahayaan mo na lang ba na pagnakawan tayo ng babaeng yan? Sigaw ni Riza, pilit inaagaw pabalik ang telepono. Hindi siya ganyang tao, Riza. Giit ni Ronnie. Ang frustrasyon ay gumuguhit na sa kanyang mukha. Paano mo nalaman? Dahil lang mabait siya sa harap mo. Ganyan silang lahat, kuya. Nagpapanggap para makuha ang tiwala natin. Hinawakan ni Ronnie ang mga balikat ng kapatid. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Tumigil ka na, Riza. Sumusobra ka na. Ngunit sa halip na kumalma, mas lalong umagos ang mga luha ni Riza. Ang mga mata nito ay puno ng sakit at takot. Sumusobra? Ako pa ang sumusobra? Kuya, ako ang kapatid mo. Ako dapat ang pinaniniwalaan mo. Huminga ng malalim si Ronnie. Wala akong sinasabing hindi kita pinaniniwalaan. Ang sinasabi ko lang, bigyan natin siya ng pagkakataong magpaliwanag. Umiling-iling si Riza. Ang mukha ay naglalarawan ng matinding pagkasifayo. At pagkatapos ay binitiwan niya ang mga salitang tuluyang dumurog sa puso ni Ronnie. Ganyan din ang sinabi mo noon, kuya. Humihikbing sabi ni Riza. Ganyan din ang sinabi mo na magiging okay ang lahat bago tayo iwan ni Mommy at Daddy. Natigilan si Ronnie para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Huwag mong gamitin yan, Riza. Hindi yan pareho. Mahinang sabi niya.
Ang boses ay biglang nanghina. Hindi ba? Lagi mong sinasabi na aalagaan mo ako, na poprotektahan na mo ako. Pero ngayon, mas pinipili mo pa ang isang estranghero. Paano kung may gawin siyang masama sa atin, kuya? Paano kung iwan mo rin ako? Ang bawat salita ay isang patalim. Alam ni Ronnie na ginagamit lang ni Riza ang kanilang nakaraan para makuha ang gusto nito, pero mabisa ito. Ang bigat ng pangako niya sa kanilang mga magulang ay muling pumatong sa kanyang mga balikat. Napapikit siya ng mariin. Hindi kita iiwan, Riza. Hinding-hindi. Ibinigay niya pabalik ang cellphone. Sige na, itigil mo na to. Ako ang bahala. Nang makita ang pagsuko sa mga mata ng kapatid, tumigil si Riza sa pag-iyak. Kinuha niya ang cellphone at pinatay ang tawag. Iniwan ni Ronnie si Riza sa sala at naglakad papuntang kusina. Ang ulo ay kumikirot. Kailangan niya ng katahimikan. Kailangan niyang mag-isip. Naabutan niya si Liway doon. Nakayuko ito sa mesa, ang mga balikat ay nanginginig ng bahagya. Hindi ito umiiyak ng malakas, pero alam niyang durog na durog ang puso nito. Ang pananahimik nito ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Kumuha siya ng isang basong tubig at dahan-dahang inilapag sa harap nito. Hindi ito gumalaw. Umupo si Ronnie sa silyang katapat niya. Sa loob ng ilang sandali, tanging ang tunog lang ng kanilang mga paghinga ang maririnig. Liway, mahinang sabi niya. Dahan-dahang itinaas ni Liway ang kanyang ulo. Ang mga mata nito ay namumugto at puno ng sakit, ngunit walang bahid ng galit, tanging pagod at kawalan ng pag-asa. Alam kong hindi mo yon ginawa. Pagpapatuloy ni Ronnie, ang boses ay halos pabulong. Isang butil ng luha ang muling pumatak mula sa mga mata ni Liway, isang luha ng pasasalamat. Naniniwala ako sa iyo, Liway, sabi niya muli. Mas may diin sa pagkakataong ito. Hindi ko alam kung paano nangyari yon, pero alam ng puso ko na nagsasabi ka ng totoo. Napayuko muli si Liway, hindi makapagsalita. Pero nag-atubiling sabi ni Ronnie, kailangan ko lang ng kaunting panahon para kausapin siya, para ipaintindi sa kanya. Pakiusap, bigyan mo ako ng oras. Dahan-dahang tumango si Liway, isang tango na nagsasabing naiintindihan niya, kahit na nasasaktan siya. Tumayo si Ronnie at lumabas ng kusina. Pakiramdam niya ay dala-dala niya ang bigat ng buong mundo. Ngunit hindi niya alam, sa dilim ng pasilyo, isang anino ang nakatayo. Nakikinig. Ang mga mata ni Riza ay nakatutok sa pintuan ng kusina kung saan lumabas ang kanyang kapatid. At sa mga matang yon, hindi galit ang makikita, kundi isang malamig at nakakatakot na determinasyon. Pagkatapos ng gabing iyon, naging mas mabigat ang hangin sa loob ng bahay ng mga natibidad. Para kang naglalakad sa manipis na yelo na anumang oras ay maaaring mabasag. Iwas si Liway kay Riza. Iwas din si Riza sa kanya. Ngunit nararamdaman niya ang mga mata nito. Laging nakamasid, laging nagbabantay, na para bang naghihintay lang ito ng isang pagkakamali niya. Si Sir Ronnie naman ay laging abala sa trabaho. Madalas itong umuuwi ng gabi na. At kapag nasa bahay, laging nakakulong sa kanyang silid trabaho. Ang dating magaan na pakikitungo nito sa kanya ay napalitan ng isang formal at maingat na distansya. Naiintindihan ni Liway, ayaw nitong magbigay ng panibagong dahilan para magalit si Riza, ngunit hindi niya maiwasang masaktan. Isang Sabado ng umaga, abala si Liway sa paglilinis ng ikalawang palapag. Inuna niya ang silid ni Riza na kagagaling lang sa gym. Pagkatapos ay isinunod niya ang master's bedroom, ang silid ni Sir Ronnie. Gaya ng dati, kumatok muna siya ng 3 beses. Sir Ronnie, maglilinis lang po ako. Walang sumagot. Kumatok siya ulit. Sir, nasa loob po ba kayo? Katahimikan pa rin. Siguro ay nasa silid trabaho ito sa ibaba, isip niya. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura.
Bukas. Pumasok siya sa loob, dala ang kanyang mga gamit panlinis. Nagsimula siya sa pag-aayos ng kama, pagkatapos ay pinunasan ang mga muebles. Ang lahat ay tahimik, maliban sa mahinang ugong ng aircon. Nang matapos siya sa kwarto, ang banyo na lang ang natitira. Ang pintuan ng banyo ay bahagyang nakabukas. Muli, kumatok siya. "Sir Ronnie?" Wala pa ring sagot. Marahil ay lumabas ito habang naglilinis siya at hindi niya napansin. Itinulak niya ng bahagya ang pinto at pumasok sa loob. Maluwag ang banyo at napakalinis tingnan. Puti ang lahat ng tiles. Nagsimula siyang maglinis ng lababo at salamin. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng shower. Natigilan si Liway. Ang puso niya ay tila umakyat sa kanyang lalamunan. Mula sa shower, lumabas si Sir Ronnie. Isang puting tuwalya lamang ang nakatakip sa ibabang bahagi ng kanyang katawan. Ang buhok nito ay basa at ang tubig ay tumutulong mula rito, dumadaloy sa kanyang matipunong dibdib. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Pareho silang nanlaki, parehong hindi makagalaw. Si Liway dahil sa matinding hiya. Si Ronnie dahil sa pagkagulat. "Liway." Iyon lang ang lumabas sa bibig ni Ronnie. "Sir, pasensya na po. Akala ko po." Nauutal na sabi ni Liway at mabilis na tumalikod. Ang mukha ay nag-aapoy sa pula. Dahil sa pagmamadali, natapakan niya ang isang maliit na basahan sa sahig na basa pala. Ang kanyang mga paa ay dumulas. Aray! Sinubukan siyang saluhin ni Ronnie. Ngunit dahil sa biglaang kilos at sa basang sahig, nawalan din ito ng balanse. Ang sumunod na nangyari ay napakabilis. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa buong banyo. Nakita ni Liway si Sir Ronnie na nakahandusay sa sahig. Ang likod ng ulo nito ay tumama sa gilid ng bathtub at hindi na ito gumalaw. "Sir Ronnie!" Sigaw ni Liway sa matinding takot. Lumuhod siya sa tabi nito. "Sir Ronnie, gumising po kayo!" Niyugyog niya ito ng bahagya, ngunit wala itong reaksyon. Nakita niya ang isang maliit na agos ng dugo na nagsisimulang dumaloy mula sa ulo nito. Panik, purong panik ang gumapang sa buong katawan ni Liway. "Tulong! Tulong!" Sigaw niya, ang boses ay nanginginig. Sa sandaling iyon, bumukas ng malakas ang pinto ng banyo. Nakatayo doon si Riza. Suot pa ang kanyang gym clothes. Ang mga mata nito ay nanlaki nang makita ang eksena sa harap niya. Si Liway na nakaluhod at ang kanyang kapatid na nakahandusay sa sahig, walang malay at halos walang saplot. Sa isang iglap, ang pagkagulat sa mukha ni Riza ay napalitan ng isang ekspresyong puno ng matinding galit at pagkasuklam. Isang galit na parang naghahanap ng isang bagay na mapagbubuntunan at natagpuan nito ang perpektong target. Huminga ito ng malalim at pagkatapos ay bumuga ng isang sigaw na puno ng lason at paratang. Isang sigaw na tumagos sa bawat sulok ng bahay at sa bawat hibla ng pagkatao ni Liway. "Manyak! Anong ginawa mo sa kuya ko?" Ang unang pumasok sa kamalayan ni Ronnie ay isang matinding kirot sa kanyang batok. Kasunod nito ang isang ugong sa kanyang mga tainga at isang malabong paningin. Dahan-dahan, sinubukan niyang imulat ang kanyang mga mata. Ang una niyang nakita ay ang puting kisame ng kanyang silid tulugan. "Kuya? Kuya, gising ka na." Isang pamilyar na boses na humihikbi. Ibinaba niya ang kanyang tingin. Nakaupo sa gilid ng kama si Riza, ang muka ay basang-basa ng luha. "Riza?" Mahinang sabi ni Ronnie. "Anong nangyari?" "Salamat sa Diyos at gising ka na," sabi ni Riza. Humahagulgol. "Tinawag ko na ang doktor. Papunta na siya dito. Ang lakas ng pagkakabagok mo, kuya." Sinubukan niyang bumangon, ngunit mas lalong kumirot ang kanyang ulo. Si Liway, nasaan siya? Okay lang ba siya?" Ang pagbanggit niya sa pangalan ni Liway ay tila isang switch
na nagpabago sa ekspresyon ni Riza. Ang pag-aalala ay napalitan ng galit. Huwag mo siyang alalahanin, kuya, matapos ang ginawa niya sa'yo. Kumunot ang noo ni Ronnie. Anong ibig mong sabihin? Aksidente ang lahat. Nadulas kami. Umiling si Riza na para bang hindi makapaniwala sa narinig. Hindi, kuya. Baka nahihilo ka pa, kaya hindi mo naaalala ng malinaw. Naabutan ko kayo. Nakita ng dalawang mata ko. Pumasok siya sa banyo habang naliligo ka at nang makita niya ako, sa sobrang taranta niya itinulak ka niya. Natigilan si Ronnie. Hindi yun ang nangyari. Nadulas si Liway. Sinubukan niya itong saluhin. Pareho silang nawalan ng balanse, walang nanulak. Hindi, Riza. Pilit niyang ipinapaliwanag. Aksidente lang yon. Aksidente nga ba, kuya? O baka naman may plano siya? Mabilis na sagot ni Riza. Ang mga salita ay tila mga lasong unti-unting ipinapainom sa kanya. Hindi mo ba napapansin ang mga tingin niya sa'yo? Akala mo ba hindi ko nakikita? At ngayon, sa banyo pa talaga? Kung saan wala kang damit? Kuya, ginagamit niya ang kabaitan mo. Napahilamos si Ronnie sa kanyang muka sa tindi ng frustrasyon at sa kumikirot niyang ulo. Riza, hindi siya ganoong klaseng tao. Nararamdaman ko. Nararamdaman mo? Tumawa si Riza ng mapakla. Kuya, ako ang kapatid mo. Ako ang kasama mo mula pa noong bata tayo. Mas magtitiwala ka pa ba sa nararamdaman mo para sa isang babaeng ilang linggo mo pa lang nakikilala kaysa sa akin na nakakita mismo ng nangyari? Hinawakan ni Riza ang kanyang kamay. Ang mga luha ay muling dumaloy sa mga pisngi nito. Kuya, natatakot ako para sa'yo. Ako na lang ang pamilya mo. Hindi ko kakayanin kung may mangyaring masama sa'yo dahil lang sa isang babaeng may masamang intensyon. Ang mga salita ni Riza, ang mga luha nito, ang paggamit nito sa kanilang nakaraan, lahat ay tumatagos sa depensa ni Ronnie. Nagsisimula ng maghalo ang katotohanan at ang bersyon ng kwento ni Riza sa kanyang isipan na gulong-gulo pa. Tinitigan siya ni Riza, ang mga mata ay puno ng pagmamakaawa at isang uri ng ultimatum. Mamili ka, kuya. Ako o ang babaeng yan. Hindi nakasagot si Ronnie. Ang katahimikan niya ay naging sagot na para kay Riza. Pagkatapos siyang suriin ng doktor at masigurong hindi naman malala ang kanyang lagay, dahan-dahang bumaba si Ronnie. Kailangan niyang makausap si Liway. Kailangan niyang marinig mismo mula sa kanya ang nangyari kahit na alam na niya ito. Naabutan niya si Liway na nakatayo malapit sa hagdan. Naghihintay. Ang mukha nito ay maputla, ang mga mata ay namumugto, at ang buong katawan ay halatang nanginginig pa rin sa takot. Nang makita siya nito, isang bahid ng pag-asa ang sumilay sa mga mata ni Liway. Sir Ronnie, okay na po ba kayo? Lumapit si Ronnie. Nais niyang sabihin na okay lang, na alam kong aksidente lang, na pinapatawad kita. Pero walang lumabas sa bibig niya. Ang nakita lang ni Liway ay ang mukha ng amo niya na puno ng isang komplikadong emosyon. Isang pinaghalong awa, pagkalito, at isang bakas ng pagdududa na pilit niyang itinatago ngunit kitang-kita pa rin. At sa katahimikang yon, sa titig na yon, ang puso ni Liway ay dahan-dahang lumubog sa ilalim ng isang madilim at malamig na dagat. Ang mga sumunod na araw ay parang paglalakad sa isang madilim na pasilyo na walang katapusan. Ang katahimikan sa bahay ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Si Sir Ronnie ay umiiwas. Sa tuwing magkakasalubong sila, mabilis itong nag-iiwas ng tingin. Ang dating kabaitan sa mga mata nito ay napalitan ng isang pader na hindi kayang abutin ni Liway. Alam niya, ang laso ng pagdududa na isinaksak ni Riza sa isip nito ay mabisa. Si Riza naman ay nagahari-harian. Ang bawat utos ay may kasamang pangaalipusta. Ang bawat tingin ay may bahid ng pagtatagumpay. Alam nitong nagtagumpay ito.
Alam nitong nasira nito ang tiwalang sinimulang buuin ni Ronnie para sa kanya. Isang hapon, pag-uwi ni Riza mula sa kung saan, naabutan siya nitong nag-aayos ng mga dokumento sa ibabaw ng study table sa sala. Si Sir Ronnie ay may mahalagang meeting kaya gabi na itong uuwi. Silang dalawa lang ang nasa bahay. Huminto si Riza sa kanyang harapan. Anong ginagawa mo? Inaayos ko lang po itong mga papel ni Sir Ronnie, ma'am. Nagkalat po kasi. Mahinahong sagot ni Liway. Isang mapanuyang tawa ang pinakawalan ni Riza. Talaga? O baka naman may hinahanap kang impormasyon. Baka naghahanap ka ng paraan para makakuha ng mas malaking pera sa amin. Hindi na napigilan ni Liway ang sarili. Tumingala siya at sinalubong ang mga mata ni Riza. Ma'am Riza, wala po akong ginagawang masama. Sana po tigilan niyo na ang pagbibintang sa akin. Nagulat si Riza sa biglaang paglakas ng loob ni Liway. Aba, sumasagot ka na ngayon? Kailangan ko pong ipagtanggol ang sarili ko, sabi ni Liway. Ang boses ay nagsisimula ng manginig. Dahil kung hindi ko gagawin, walang ibang gagawa para sa akin. Lalong nag-init ang ulo ni Riza. Lumapit ito. Ang mukha ay isang pulgada na lang ang layo sa mukha ni Liway. Huwag kang mag-alala. Hindi mo na kailangang magtagal dito para ipagtanggol ang sarili mo. Dahil sisiguraduhin kong sa lalong madaling panahon, mapapalayas ka na rin. Sa unang pagkakataon, hindi takot ang naramdaman ni Liway, kundi isang uri ng tapang na nagmula sa pagiging sawang-sawa na sa pang-aapi. Hindi ako natatakot sa iyo, Riza. Alam ng Diyos ang totoo. Ang mga salitang iyon ang tila nagtulak kay Riza sa bingit ng kanyang katinuan. Ang mga mata nito ay nanlisik. Isang masamang nangiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang nangiti na nagpataas ng lahat ng balahibo ni Liway. Tama ka, sabi ni Riza sa isang boses na malamig at nakakakilabot. Alam ng Diyos ang totoo. At ngayon, gagawa ako ng katotohanang hindi mo kailanman matatakasan. Bago pa man makapag-react si Liway, ang sumunod na nangyari ay napakabilis. May isang cutter, isang maliit na panastas ng papel, sa ibabaw ng mesa. Mabilis itong dinampot ni Riza. Sa harap mismo ng nanlalaking mga mata ni Liway, walang pag-aalinlangan na hiniwa ni Riza ang sarili nitong braso. Isang mahaba at malinis na hiwa. Agad na bumulwak ang dugo. Napasinghap si Liway. Riza, anong ginagawa mo? Ngumisi si Riza sa gitna ng sakit. Isang nangiting demonyo. Ginagawa ko ang nararapat. At pagkatapos, ibinato nito ang cutter sa sahig, malapit sa paanan ni Liway. Sa parehong sandali, narinig ni Liway ang tunog ng sasakyan ni Sir Ronnie na pumarada sa labas. At pagkatapos, ang tunog ng pagbukas ng pinto. Ang lahat ay planado. Ang nangisi sa mukha ni Riza ay napalitan ng isang ekspresyon ng matinding takot at sakit. Tumingin ito sa braso nitong duguan, pagkatapos ay sa kanya. Bumukas ang pinto ng sala. Ang unang nakita ni Ronnie ay si Riza. Nakatayo, ang braso ay naliligo sa sarili nitong dugo. At ilang talampakan lang ang layo. Si Liway, nakatayo na parang estatwa sa tabi ng isang cutter na may bahid ng dugo. Ang mundo ay huminto sa pag-ikot. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga nilang tatlo. Si Riza, na may luha sa mga mata, ay bumagsak sa mga braso ng kanyang kapatid. Itinuro nito si Liway gamit ang nanginginig na kamay. Gusto niya akong patayin, kuya. Humagulgol ito. Tulungan mo ako. Ang sigaw ni Riza ay parang isang bala ng baril na bumasag sa katahimikan ng gabi at tumagos diretso sa utak ni Ronnie. Sa isang iglap, ang pagod mula sa maghapong trabaho ay naglaho. Ang tanging nararamdaman niya ay ang malamig na agos ng adrenaline sa kanyang mga ugat. Riza! Mabilis niyang sinalo ang nanginginig na katawan ng kapatid. Ang paningin niya ay nakapako sa braso nito. Sa sugat, sa dugo na patuloy na dumadaloy, bumabakat sa puting damit nito. Anong nangyari? Tanong niya.
Ang boses ay nag-uumpisang magpakita ng panik. "Siya kuya, si Liway." Humihikbing sabi ni Riza, isiniksik ang mukha sa dibdib niya. "Nag-usap lang kami. Tapos bigla na lang siyang nagalit. Kinuha niya yung cutter." Itinaas ni Ronnie ang kanyang paningin at doon nakita niya si Liway. Nakatayo lang ito. Walang emosyon. Walang galaw. Ang mukha ay maputla na parang papel. Ang mga mata ay blangko, nakatitig sa kawalan. Sa paanan nito, ang cutter, ang sandata. Hindi. Isang salita lang ang lumabas sa bibig ni Liway. Isang salitang halos hangin na lang. Gusto ni Ronnie na maniwala. Isang bahagi ng kanyang pagkatao, isang maliit na tinig sa kanyang kaloob-looban, ang sumisigaw na hindi ito totoo. Ang Liway na nakilala niya, ang babaeng may malinis na puso at malungkot na mga mata, ay hindi kailanman gagawa ng ganito. Ngunit ang ebidensya sa harap niya ay napakalinaw, napakatindi. Ang dugo, ang sugat, ang kapatid niyang umiiyak sa takot sa kanyang mga bisig. At si Liway, na nakatayo lang doon, hindi man lang nagtatangkang magpaliwanag o ipagtanggol ang sarili. Ang pananahimik nito ay tila isang pag-amin. "Dalhin mo na ako sa ospital, kuya. Please." Pakiusap ni Riza. Doon natauhan si Ronnie. Mabilis niyang binuhat si Riza. "Tatawag ako ng ambulansya." "Wag na. Kaya mo na yan, kuya. Baka maeskandalo pa tayo." Tama si Riza. Binuhat niya ito palabas ng bahay. Bago siya tuluyang lumabas, lumingon siya kay Liway. "Huwag kang aalis dyan," mariing sabi niya. Habang nagmamaneho papuntang ospital, ang isip ni Ronnie ay isang malaking gulo. Ang mga salita ni Riza, ang imahe ni Liway, ang pangako niya sa kanilang mga magulang, lahat ay nagbabanggaan sa loob ng kanyang ulo. Pagkatapos tahiin ang sugat ni Riza at masigurong okay na ito, bumalik sila sa bahay. Hating gabi na. Naabutan nila si Liway na nakaupo sa sofa, sa parehong pwesto kung saan nila ito iniwan. Umupo si Ronnie sa tapat nito. Si Riza ay umakyat na sa kanyang silid. Katahimikan. "Bakit, Liway?" Iyon lang ang naisatinig ni Ronnie. Ang boses ay pagod at basag. "Bakit mo ginawa yon?" Hindi sumagot si Liway. Dahan-dahan lang itong umiling. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Ronnie. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Ito na ang katapusan. Ang tiwalang sinubukan niyang ibigay, ang pag-asang sinubukan niyang buuin, lahat ay gumuho na. Tumayo siya at kumuha ng isang sobre mula sa kanyang drawer. Inilapag niya ito sa mesa sa harap ni Liway. "Sahod mo! At bonus! Sapat na yan para makapagsimula ka ulit." Hindi tumingin si Liway sa sobre. Nakatingin lang ito sa kanya. At sa wakas, nakita ni Ronnie ang isang bagay sa mga mata nito. Hindi takot, hindi galit. Pagkasipayo. Matinding pagkasipayo. "Umalis ka na," sabi ni Ronnie. Hindi makatingin ng diretso sa mga mata nito. Ngayon din, dahan-dahang tumayo si Liway. Hindi niya kinuha ang sobre. Naglakad ito patungo sa kanyang silid. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas ito. Dala ang kanyang luma at maliit na bag. Ang parehong bag na dala niya noong una siyang dumating. Naglakad ito patungo sa pinto. Walang lingon-lingon. Nang nasa may pintuan na ito, huminto ito. Ngunit hindi ito lumingon. "Darating ang araw, pagsisisihan mo ito, Sir Ronnie," sabi ni Liway. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bato. At sa araw na yon, sana hindi pa huli ang lahat. At pagkatapos, lumabas na ito sa pinto at nilamon ng dilim ng gabi. Naiwan si Ronnie sa gitna ng sala, nakikinig sa unti-unting paghina ng mga yabag nito. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang isang butas sa kanyang dibdib. Isang butas na hindi kayang punan ng katwiran, ng dugo, o ng mga luha ng kanyang kapatid.
Nang tuluyan ng mawala ang tunog ng kanyang mga yabag, isang nakabibinging katahimikan ang pumalit. Tila mas maingay pa ito kaysa sa mga sigaw at hagulgol kanina. Napaupo siya sa sofa, ang parehong sofa kung saan nakaupo si Liway kanina. Hinilamos niya ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha. Pakiramdam niya ay 100 taon ang itinanda niya sa loob lang ng isang gabi. Pinrotektahan ko si Riza. Tinupad ko ang pangako ko kay Itay. Ito ang dapat niyang maramdaman. Ito ang tama. Pero bakit? Bakit parang mali? Biglang umalingaungaw sa isip niya ang huling sinabi ni Liway. Darating ang araw, pagsisisihan mo ito. Pagsisisi. Ang kanyang mga mata ay napadpad sa sobrang nasa ibabaw ng mesa. Ang perang hindi tinanggap ni Liway. Hindi man lang niya ito ginalaw. Isang tahimik na pagtanggi, isang tahimik na pagsasabi na ang kanyang dignidad ay hindi nabibili. Dinampot ni Ronnie ang sobre. Malamig, mabigat. Kasing bigat ng desisyong ginawa niya ngayong gabi. Naiwan siyang mag-isa sa katahimikan, hawak ang sobre at pasan-pasan ang isang pagdududa na nagsisimula ng kumalat na parang lason sa kanyang kaluluwa. Ang gabi ay tila walang katapusan. At ang sumunod na araw ay mas masahol pa. Natagpuan ni Liway ang sarili sa isang maliit at masikip na kwarto sa isang paupahan. Amoy alikabok ang paligid at ang tanging ilaw ay nagmumula sa isang bumbilyang aandap-andap. Ito ang mundo niya ngayon. Malayo sa malawak at malinis na bahay ng mga natividad. Hindi siya umiyak. Pakiramdam niya ay naubos na ang lahat ng luha niya. Ang nararamdaman niya ay isang malalim na pagkahapo, isang pakiramdam ng pagiging hungkag. Paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang mga huling salita niya kay Sir Ronnie, ang mga mata nitong puno ng pagdududa, ang pagsara ng pinto sa kanyang likuran. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Injustice. Ito ang salitang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Hindi lang siya basta pinalayas. Ninakawan siya ng dignidad. Ipinagkait sa kanya ang karapatang magpaliwanag. Humiga siya sa manipis na banig, nakatitig sa kisame na may mga agiw. Hindi pwede. Hindi pwedeng ganito na lang matapos ang lahat. Paano na ang kanyang ina? Ang kanyang kapatid? Kung mananatili siyang may dungis sa pangalan, paano siya makakahanap muli ng marangal na trabaho? Ang galit ay nagsimulang gumapang sa kanyang ugat. Pumapalit sa pagkahapo. Isang galit na hindi mapanira, kundi isang galit na nagbibigay lakas. Kailangan niyang lumaban. Pero paano? Ang salita niya laban sa salita ng isang mayamang tulad ni Riza. Walang maniniwala sa kanya. Kailangan niya ng pruweba. Isang pruwebang hindi matatawaran. At doon, sa gitna ng katahimikan ng kwartong iyon, isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang ideya. Isang nakakabaliw na ideya. Pero ito lang ang meron siya. Bumangon siya. Binuksan niya ang kanyang pitaka. Ang natitira niyang pera ay kakarampot na lang. Ang perang naipon niya bago pa man siya magtrabaho sa mga natividad. Kailangan niyang tipirin ito. Ngunit ang plano niya ay nangangailangan ng kaunting puhunan. Kinabukasan, isinantabi niya ang gutom at nagtungo sa Quiapo. Sa gitna ng siksikan at ingay, naghahanap siya hanggang sa makita niya ang isang maliit na tindahan ng electronics. Bumili siya ng isang maliit na voice recorder. Napakaliit nito, halos kasing laki lang ng isang posporo. Ngayon, ang pinakamahirap na parte, paano niya ito maipapasok sa loob ng bahay? Nag-isip siya at isang mukha ang pumasok sa kanyang isipan. Si Mang Tony, ang pinakamabait na security guard sa subdivision. Siya lang ang laging bumabati kay Liway ng may ngiti. Siya lang ang kumukumusta sa kanya. Sinugal niya ang lahat. Hinintay niya si Mang Tony malapit sa gate ng subdivision pagkatapos ng shift nito. Liway, anong ginagawa mo dito? Nagtatakang tanong ng matanda. Akala ko ba? Mang Tony, kailangan ko po ng tulong niyo. Diretsang sabi ni Liway
Ang boses ay seryoso. Wala na po akong ibang malalapitan. Ipinaliwanag niya ang lahat, maliban sa detalyeng si Riza mismo ang sumugat sa sarili. Sinabi lang niyang pinagbintangan siya sa isang bagay na hindi niya ginawa at kailangan niya ng pruweba para linisin ang kanyang pangalan. Napakamot sa ulo si Mang Tony. Hija, delikado yan. Trabaho ko ang nakataya dito. Naiintindihan ko po, sabi ni Liway. Ang mga mata ay nagsusumamo. Pero Mang Tony, ito na lang po ang huling pag-asa ko. Para po ito sa pamilya ko. Kung hindi ko po malilinis ang pangalan ko, habang buhay na po akong magiging magnanakaw sa mata ng lahat. Nakita ni Mang Tony ang desperasyon at katapatan sa mga mata ni Liway. Madalas din niyang makita ang pagiging suplada ni Riza. Huminga siya ng malalim. Saan ko ilalagay? Isang alon ng pasasalamat ang bumuhos sa puso ni Livy. Sa ilalim po ng sofa sa sala. Doon po sila madalas mag-usap. Pakion na lang po bago niyo iwan. Kinagabihan, bumalik si Liway sa kanyang maliit na kwarto. Ang paghihintay, ito ang pinakamasakit na parte. Bawat minuto ay parang isang oras. Bawat tunog sa labas ay nagpapakabog sa kanyang dibdib. Paano kung mahuli si Mang Tony? Paano kung hindi gumana ang plano niya? Hawak-hawak niya ang kanyang luma ng cellphone, ang mga kamay ay nanginginig at pinagpapawisan. Maya-maya, bigla itong nag-vibrate. Isang text message mula kay Mang Tony, dahan-dahan niyang binuksan. Ang mensahe ay maikli lang, 2 salita at isang tuldok. Okay na, nasa loob na. Napahawak si Liway sa kanyang dibdib. Ang puso niya ay dumadagundong na parang tambol. Ang huling baraha ay nailapag na. Nagsimula na ang kanyang huling sugal. Lumipas ang 2 araw na parang isang masamang panaginip para kay Ronnie. Ang bahay na dati puno ng buhay, kahit pa may tensyon, ay naging isang malamig at tahimik na musoleo. Si Riza ay masaya. Masayang masaya. Masyadong masaya. Kumakanta ito habang naghahanda ng almusal. Tawa ito ng tawa habang nanonood ng TV. Ngunit sa halip na ikatuwa, kinilabutan si Ronnie sa biglaang pagbabago nito. Tila isang mabigat na ulap ang nawala sa buhay nito at alam niyang ang ulap na yon ay may pangalan, Liway. Hindi siya makapagtrabaho ng maayos. Nakatitig siya sa mga blueprint sa kanyang lamesa, ngunit ang nakikita niya ay ang mukha ni Liway, ang mga mata nitong puno ng pagkasipayo. At ang mga huling salita nito, paulit-ulit na umuugong sa kanyang isipan. Darating ang araw, pagsisisihan mo ito. Pagsisisi. Nagsisimula na ba? Isang gabi, hindi siya mapakali. Hindi siya makatulog. Bumaba siya sa sala. Nagbabaka sakaling ang panunood ng TV ay makakatulong para dalawin siya ng antok. Naupo siya sa sofa at kinuha ang remote control. Ngunit sa pagkataranta niya, dumulas ito sa kanyang kamay at gumulong sa ilalim ng sofa. Haze! Inis na sabi niya sa sarili. Lumuhod siya at sinilip ang ilalim ng sofa. Madilim. Kinapa niya ang sahig. Hinahanap ang remote. Ngunit ang nakapa niya ay isang bagay na maliit at matigas. Kinuha niya ito at tiningnan. Isang maliit at itim na bagay. May maliit na butas para sa microphone at isang maliit na switch. Isang voice recorder. Kumunot ang noo niya. Saan ito galing? Bigla niyang naalala. Ang mga security guard ay nag-iikot sa loob ng subdivision. Baka nahulog ito ng isa sa kanila. Dala ng kuryosidad, dinala niya ito sa kanyang silid trabaho. Sinuri niya ito. May isang maliit na play button. Nag-atubili siya. Parang mali na pakinggan niya ang isang bagay na hindi kanya. Ngunit isang malakas na puwersa ang nagtulak sa kanya. Pinindot niya ito. Unang narinig niya ay kaluskos, pagkatapos ay mga yabag at isang boses. Ang boses ni Riza. Bakit hindi pa siya tumatawag? Sabi niya tatawag siya. Ito siguro ay noong isang araw. Nagsasalita si Riza ng mag-isa. Kasalanan ko ang lahat. Sinaktan ko ang sarili ko.
Pero kailangan kong gawin yon. Para sa atin, kuya. Para hindi kanya makuha sa akin. Ako ang pamilya mo. Ako lang dapat. Natigilan si Ronnie. Ang recorder ay halos mahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay. Ang tibok ng kanyang puso ay huminto. Pagkatapos ay dumagundong na parang isang martilyo sa loob ng kanyang dibdib. Hindi maaari. Ngunit hindi pa doon natapos. Isang tunog ng cellphone ang narinig niya mula sa recording at ang boses ni Riza na sumasagot. Hello? Oh, Marco, napatawag ka? Marco? Ang pangalan ay pamilyar. Oo, yung bayad mo sa akin. Akala mo makakalimutan ko? Dahil sa'yo, kailangan kong harapin yung nanay kong nagwawala. Sagot ng isang mayabang na boses ng lalaki. Wala akong pakialam sa nanay mo. At wag mo akong sinusumbatan. Tinulungan lang kita sa negosyo mo kapalit ng pabor na hiningi ko. Maghintay ka sa bayad. Sagot ni Riza. Pabor? Yung pagpapaalis nyo kay Liway. Alam mo, mas malaki pa yata ang utang na loob mo sa akin. Kung hindi dahil sa plano ko noon sa kwintas ni Mama, malamang hindi nyo rin siya basta-basta mapapaalis ngayon. Kwintas! Biglang nag-init ang buong katawan ni Ronnie. Ang hininga niya ay tila naubos. Manahimik ka nga! Sigaw ni Riza sa recording. Wala akong pakialam sa ginawa mo sa kanya noon. Ang mahalaga, wala na siya ngayon. Kaya tumigil ka na at hintayin mo ang pera mo. Ang tunog ng pagbaba ng telepono. Pagkatapos ay katahimikan. Binitiwan ni Ronnie ang recorder. Nahulog ito sa sahig ngunit hindi niya narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pag-ugong sa kanyang mga tainga. Ang buong mundo niya ay gumuho. Ang bawat kasinungalingan, ang bawat pagmamanipula. Ang lahat ay nakalatag na sa harap niya, isang masalimuot na sapa ng panlilinlang na binuo ng sarili niyang kapatid. Ang sugat, ang relo, ang kwintas, lahat ay kasinungalingan. At si Liway na walang kalaban-laban. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang kaluluwa. Isang galit na hindi pa niya kailanman naramdaman sa buong buhay niya. Dinampot niya ang recorder at isinilid sa kanyang bulsa. Sa sandaling iyon, narinig niya ang mga yabag ni Riza na pababa ng hagdan. Tumayo siya, ang buong katawan ay naninigas. Bumukas ang pinto. Nakangiti si Riza. Kuya, gising ka pa pala. Nagugutom ka na ba? Tinitigan siya ni Ronnie. Hindi tulad ng isang kapatid. Tinitigan niya ito na para bang isang estranghero. Isang halimaw na wala ang nangiti sa mga labi ni Riza. Kuya, may problema ba? Hindi kumurap si Ronnie. Ang boses niya, nang sa wakas ay lumabas, ay malamig at walang anumang emosyon. Riza, kailangan nating mag-usap. Ngayon. Nang makita ni Riza ang mga mata ng kanyang kapatid, isang klase ng lamig ang gumapang sa kanyang likuran. Ibang-iba ang titig nito. Hindi ito ang Kuya Ronnie niya. Ang lalaking nakatayo sa harap niya ay isang estranghero, isang hukom na handa ng ibaba ang sentensya. Anong pag-uusapan natin, kuya? Kinakabahang tanong niya. Pilit na pinapanatili ang isang normal na tono. Hindi sumagot si Ronnie. Sa halip, dahan-dahan nitong inilabas mula sa bulsa ang isang maliit at itim na bagay. Ang voice recorder. Nanigas si Riza sa kanyang kinatatayuan. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo. Hindi. Paano? Saan? Inilapag ni Ronnie ang recorder sa ibabaw ng lamesa sa pagitan nila. Isang maliit na bagay na ngayon ay tila isang bombang sasabog anumang oras. At sa isang pindot, pinasabog nga ito ni Ronnie. Ang katahimikan ng gabi ay binasag ng kanyang sariling boses. Kasalanan ko ang lahat. Sinaktan ko ang sarili ko. Pero kailangan kong gawin yon para sa atin, kuya, para hindi kanya makuha sa akin. Ako ang pamilya mo. Ako lang dapat. Napasinghap si Riza. Napahawak siya sa kanyang bibig.
Ang bawat salita ay isang dagok, isang paglalantad sa pinakatatago niyang kasalanan. Ngunit hindi pa doon natapos. Sumunod ang usapan nila ni Marco. Ang tungkol sa pera, ang tungkol sa kwintas, ang buong plano, ang buong kasinungalingan. Nang matapos ang recording, isang nakabibinging katahimikan ang muling bumalot sa kanila. Itinaas ni Riza ang kanyang paningin. Nakita niya ang mukha ni Ronnie. Walang galit, walang sigaw. Ang nakita niya ay isang bagay na mas masakit pa, disgusto, at matinding pagkasipayo. Riza, mahinang sabi ni Ronnie, ang boses ay basag na basag. Bakit? Bakit mo ginawa to? Sa mga salitang yon, tila isang pader sa loob ni Riza ang gumuho. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at bumagsak siya sa sahig, humahagulgol. Hindi ito ang iyak ng pagkabigo, kundi iyak ng sakit. Iyak ng isang bata na nag-iisa at takot na takot. Natakot ako, kuya. Hikbi niya. Ang mga salita ay halos hindi na marinig. Natakot ako na iwan mo ako. Kagaya ni mama at papa. Sabi mo poprotektahan mo ako. Pero nakita ko kung paano kanya tingnan. Alam kong kukunin kanya sa akin. Hinawakan ni Ronnie ang kanyang mukha. Nakikita ang matinding sakit sa kapatid. Riza, hindi yun ang mangyayari. Pero nangyari na. Nangyari na yan noon. Sigaw ni Riza. Bakit sila umalis, kuya? Bakit nila tayo iniwan? Hindi ba't sabi mo, hindi mangyayari sa atin yun? Pero bakit ngayon, parang ginagawa mo na rin? Dahan-dahang lumuhod si Ronnie sa harap ng kapatid. Niyakap niya ito ng mahigpit. Riza, shhh. Matagal na yon. Hindi na mangyayari yon. Nandito ako. Hindi kita iiwan. Pero sa panaginip ko, kuya, laging bumabalik yung aksidente. Patuloy ni Riza, ang kanyang boses ay nanginginig. Lagi kong nakikita ang sasakyan na nasusunog. At ikaw, iniiwan mo rin ako. Kaya kailangan kong gawin yon para hindi ka umalis. Niyakap lang ni Ronnie ang kanyang kapatid habang umuugong sa kanyang isipan ang mga salita ni Riza. Ang laso ng pagdududa ay napalitan ng pait ng katotohanan. Ang pinagmulan ng galit ni Riza ay hindi lang simpleng pagkainggit, kundi isang malalim na sugat mula sa nakaraan. Ang trauma, ang takot na maiwan. Ilang minuto silang nanatili sa ganoong posisyon. Si Riza ay humahagulgol sa dibdib ni Ronnie, at si Ronnie naman ay tahimik na inaalalayan ang kanyang kapatid. Nang kumalma ng bahagya si Riza, dahan-dahang inilayo ni Ronnie ang kanyang sarili. Ang mga mata nito ay puno ng pagod, ngunit may bahid ng pag-unawa. Kailangan nating itama to, Riza, mahinang sabi ni Ronnie. Lahat ng maling ginawa mo, kailangan mong humingi ng tawad. Tumango si Riza, ang kanyang mga mata ay namamaga at basa. Opo, kuya. Gagawin ko po lahat. Kinuha ni Ronnie ang kanyang cellphone. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Dahan-dahan niyang idinial ang numero. Ang tunog ng pagring ay tila umaabot hanggang sa puso ni Riza. Alam niya, ito ang simula ng pagbabago. Ang simula ng kanyang pagbagsak. At sana, ang simula ng kanyang pagbangon. Liway! Narinig niya ang boses ni Ronnie sa kabilang linya. Ang boses nito ay puno ng emosyon, nahihirapan sa paghinga. Liway, patawarin mo ako. Pwede ka bang bumalik? Ang boses ni Sir Ronnie. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Liway na parang isang sinag ng araw pagkatapos ng mahabang, madilim na gabi. Liway, patawarin mo ako. Pwede ka bang bumalik? Kumurap si Liway at doon na niya naramdaman ang sunod-sunod na butil ng luha na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng paglaya. Sa wakas, narinig niya ang mga salitang pinakahihintay niya. Opo, Sir Ronnie. Sagot niya. Ang boses ay nanginginig, ngunit puno ng pag-asa.
babalik po ako. Kinabukasan bumalik si Liway sa bahay ng mga natibidad. Pareho sila ni Ronnie na tahimik habang nagmamaneho. Maraming tanong sa kanyang isipan, ngunit mas nangingibabaw ang pag-asa. Nang makapasok siya sa sala, nakita niya si Riza. Nakaupo ito sa sofa, ang mga mata ay namamaga at pula. Ibang-iba sa Riza na laging nakangisi at puno ng galit. Ngayon, nakita niya ang isang babaeng durog na puno ng pagsisisi. Dahan-dahang tumayo si Riza. Lumapit ito kay Liway at sa isang kilos na hindi niya inaasahan, yumakap ito sa kanya. Liway, patawarin mo ako. Humihikbing sabi ni Riza. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang balikat. Patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan ko, sa lahat ng sakit na dinulot ko sa'yo. Yumakap din si Liway sa kanya. Naramdaman niya ang init ng katawan ni Riza, ang tunay na paghihingi ng tawad sa bawat hikbi. Hindi siya nagdalawang isip. Pinapatawad kita, Riza. Mahinang sabi ni Liway. Naiintindihan ko. Ang pagkakasundong yon ang simula ng paghilom. Hindi naging madali ang lahat. Ngunit sa tulong ni Ronnie, nai-report nila ang lahat ng kasinungalingan ni Riza. Umamin si Riza sa awtoridad tungkol sa paghiwa niya sa sarili. Ngunit dahil sa patunay ng trauma at psychiatric evaluation, hindi naman siya nakulong. Sa halip, sumailalim siya sa therapy at counseling. Unti-unti, bumalik ang tunay na Riza. Ang Riza na may matinding takot, hindi ang Riza na puno ng puot. Si Marco, ang anak ni Aling Martha, ay hindi naman nakaligtas. Dahil sa recording, nakuha ni Ronnie ang mga ebidensya na hindi lamang nito inosenteng binintangan si Liway sa pagnanakaw ng kwintas, kundi sangkot din ito sa mga ilegal na transaksyon na ginagawa nito sa tulong ni Riza. Inaresto si Marco at sa wakas, nalinis ang pangalan ni Liway sa kaso ng pagnanakaw. Ang balita ay mabilis na kumalat. Ang kanyang kwento, mula sa pagiging biktima hanggang sa pagiging bayani, ay nakarating sa mga tao. Mula sa pagiging magnanakaw, naging isang simbolo siya ng katatagan at katarungan. Ilang buwan ang lumipas. Ang relasyon nila ni Ronnie ay lumalim. Hindi na lang basta mag-amo. Ngayon, magkaibigan. At higit pa, isang hapon, isinama siya ni Ronnie sa isang lumang bodega sa syudad. Nang buksan nito ang pinto, natigilan si Liway. Maluwag ang espasyo, ngunit walang laman. Ano po ito, Sir Ronnie? Tanong niya. Ngumiti si Ronnie. Isang ngiti na puno ng pag-asa. Naalala mo yung sinabi mong pangarap mo? Kumunot ang noo ni Liway. Ang magkaroon ng sariling restaurant? Ito na yon, Liway, sabi ni Ronnie. Tutulungan kitang buuin ito. Para sa'yo. Para sa pangarap mo. Napaluha si Liway. Hindi niya akalain na aabot sa ganoon ang kabaitan ni Ronnie. Doon, sa gitna ng walang lamang espasyo na pinupuno ng mga pangarap, lumuhod si Ronnie. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito, at sa loob, isang simpleng singsing na may kumikinang na bato. Liway di magi ba? Sabi ni Ronnie. Ang mga mata ay puno ng pag-ibig at pagsisisi. Para sa lahat ng sakit na dinulot ko, hayaan mong palitan ko ng habambuhay na ligaya. Pakasalan mo ako, Liway di magi ba? Ang mundo ni Liway ay tila umikot. Ang lahat ng hirap, ang lahat ng luha, ang lahat ng sakit. Lahat ay naglaho sa isang iglap. Sa harap niya, nakaluhod ang lalaking nagpatunay na ang kabaitan ay mas malakas kaysa sa kasinungalingan. Ang lalaking naging instrumento para makamit niya ang katarungan. Ang kanyang mga luha ay patuloy na umagos, ngunit ito ay mga luha ng lubos na kaligayahan. Oo, Ronnie, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit buo. Oo. Yumakap sila sa isa't isa, sa gitna ng lumang bodega na magiging simula ng kanilang bagong buhay. Ang kwento ni Liway di Magiba ay hindi natapos sa pagiging biktima. Ito ay natapos sa pagiging isang nagtagumpay.
Isang babaeng nahanap hindi lamang ang pag-ibig, kundi ang katarungan, ang pagpapatawad at ang isang buhay na puno ng karapat-dapat na ligaya.